Good morning mga boss. Bali ngayong araw pala, mag-DIY muna tayo. Bala kong gumawa ngayon ng floating shelves ngayong araw. Lalagay ko dun sa kwarto. Mga boss, bali umpisa na natin yung paggawa nung floating shelves. Pero bago pala yun, gagawin ko muna nag-DIY muna ako ng table saw para mabilis yung pag-cut natin ng plyboard. Naka-ready na rin yung materials. Yan yung gagamitin kong floating shelves siguro. Yan lang. Ayun lang yung materials dito eh. Yan lang natira. Pwede na siguro yan. Pagkakasyahin ko na siguro yung materials na yan. Ayan. Gawa muna tayo ng DIY table saw para mabilis tayong mag-cut o mabilis yung trabaho natin. Mga boss, umpisa na natin yung paggawa dito sa table saw DIY. Ito na yung pinaka lalagay ko dito. Bubutas ko dito sa lamesa. Itong plyboard na to. Dito ko ilalagay itong circular na gagamitin natin. Circular saw. Gagawin natin siyang table. Ayan, balik nyo ko lang siya lalagay. Kunin natin yung sentro nito. Ay, may guhit na yun siya. Sentro.
Bale mga bossing, tapos na tong ating DIY na table saw. Ayan na yung itsura niya. Pwede tayo mag-umpisang gumawa ng or mag-fabricate ng floating shelves. Yung gagawin ko ng floating shelves. Ito siguro yung gagawin ko. Ito. Malihating ko lang siguro tong plywood na to. Yung plyboard. Yun lang gagamitin ko. Hatiin ko na lang to siguro. Pwede na tong lapad na to. Ito lang kasi natirang plyboard. Sa 21 siguro. Nasa 10 and a half na yung pwede na yun. Yung shelves natin. Tapos mas mapapadali kasi tayo mga boss pagka meron tayo nito table saw. Mas mabilis tayo mag-cut. Mas mabilis natin ma-prepare yung gagamitin natin. Kaya gumawa muna ako para mapabilis yung ating gawa. So mga boss, pabrikin na natin yung ating floating shelves. Hatiin ko muna to. Bale mga boss, na tapos ko na lahat tong kailangan nating materials dun sa floating shelves. Ayan. Bale palang gagawin kong floating shelves mga boss is 3 inches yung kapal niya para para mas matibay. 3 inches yung kapal na gagawin ko. Ito yung lalagay ko sa gitna niyan, yung 1 medya yung niyan, lapad. Tinabas ko siyang 1 medya. Tapos yan. Ang next natin mga boss is itong mga lapad na to, tsaka itong tres yung kapal. Ito yung pinaka shelves nya, 3 inches. Iyan natin to 45 degree natin. Tsaka ito lapad para sa harapan maganda siyang tingnan, hindi siya yung tumbok-tumbok lang. Isi-set natin sa 45 tong ating DIY table saw. Set natin sa 45 degree. So mga boss, set natin sa 45 degree. Wala mga boss, tapos na tayong magtabas ng 45. Ayan ito. Ito yung 45 degree. Ready na tayo para i-assemble na to. Assemble na natin yung ating shelves. Ito. Ayan, 45 degree yan. Gandun. Ready na natin assemblein. Mga boss.
Bale, yan ang mga boss yung nagawa natin ngayong araw. Itong floating shelves. Ayan. Bale, yung kapal niyan is 3 inches. Kinapalan ko ng konti para medyo matibay. Ayan. Bale, nilagyan ko pala siya ng saksakan dito. Dalawa. Para sa TV. Kasi walang access na saksakan dito. Di ako nakapagabang nung ginawa ko to. Kasi wala sa plano nung ginawa to. Wala akong idea na saan ko lalagay yung TV. Kaya wala siyang abang na saksakan. Tapos sa antena. Kaya yung antena, yan. Bale, nilusot ko lang siya dun sa kisame, sa taas. Medyo nakalitaw yung wire. Tapos yung saksakan na yan. Bale, nilagyan ko sa ilalim. Siguro bukas bibili ako ng clamp na maliit. Kaklam ko na lang yan. Tapos gagapang na lang dun sa gilid ng wall. Papunta rin sa saksakan. May 4 na saksakan na rin dito. Para sa, siyempre, pag nasa charger, TV. Tsaka yung yung air purifier. Yung air purifier si Mrs. Diyan nilalagay. Papatong nyo dyan. Ayan ang mga boss yung nalagay natin na gawa natin ngayong araw. Tapos na rin tong floating shelves. Para hindi pa naka-fix. Naka-screw muna. Pagka natapos ko na siguro pinturahan to, kung lang i-fix kasi baklasin ko pa yan pagka pinturahan ko na para sa labas ko pinturahan. Tapos lalagyan nilang ulit para madaling pinturahan sa labas. Hindi pa nilagyan ng pandikit yan. Temporary pa lang, medyo matibay na yan. Ayan. Usahin na rin yung natapos nating mga bossing itong DIY na table saw. Bale, di kalas to. Bale, niscrew ko lang to, temporary lang. Para madali din paklasin. Tapos lalagyan natin ulit yung tinawas natin dito para mesa siya ulit. Ayan, tinanggal natin ulit para tabi yung circular. Tapos ito yung yan ako kanina. Labas yan. Okay, mesa na ulit. Screw na lang yan. Parang walang rin. Pwede na ulit gawing mesa. Bale mga boss, shoutout muna tayo. Shoutout kay Becoming Ungas. Shoutout din kay Jun Kiambao. Kay Gemma Cruz from San Diego, USA. Shoutout din kay Mang Dencio from Riyadh. Kay Carl Cordoba from Doha, Qatar. Shoutout din kay Vince Gals. Kay Marvin Renon. Kay Bongbong from Paranaque. Kay Dino Canonyo from Dubai. Shoutout din kay Marco Arcita from Saitama, Japan. Shoutout kay Joy Teres Lopez from San Antonio, Arayat, Pampanga. Shoutout din kay Salazar. Shoutout pala sa Salazar family sa Bohol from Mia Salazar of Japan. Shoutout din kay Jason Alvarez from Lebanon. At shoutout din kay Vic Villena from Fayetteville, North Carolina. Shoutout din kay Gina Kogarumay from Japan. At kay AJ Patawaran and family. Shoutout kay Jinggoy. Shoutout din kay Ruti Laitu. Shoutout din kay Vince and Jobilin. Shoutout kay Bong and Simon and family from Riyadh. Shoutout kay Orly Medina ng France from Grace. Shoutout kay Roniel Ginto Dante at Eido Leo at Bay Ramil ng Rumpor Spatial UAE. At shoutout din kay Christian Layson. Shoutout kay Jocelyn Iwata from Japan. At shoutout kay DJ Grace PHR at sa mister niya na si Orly Medina ng France. Ay mga bossing, tapusin ko po muna yung video dito. Yung po mga bago dito sa channel na to, i-click po yung subscribe button sa baba, tsaka yung notification bell para lagi po yung updated sa mga video ang nai-upload ko pa. Ay mga boss, kita-kita po tayo sa next video. Maraming salamat po sa panonood nyo. Paalam.